Pinipigilan ko lang ho ang inis ko sa inyo sa totoo lang. Dahil matanda na ho kayo at may galang ako sa mga ganyang edad. Pero sobra naman ho itong ginagawa ninyo. Kawawa naman ang mga taong napapahamak dahil sa pagbebenta nyo ng mga bulok na karne. Hindi porke bata ang bumibili sa inyo at walang alam sa pagpili ng karne, sasamantalahin nyo na. Aba, mag-ingat po kayo. Baka sa susunod hindi lang karning binibenta nyo ang mabulok. Baka kayo rin. Wala akong masamang ginagawa. Kaya bakit ako matatakot na sa mga pinagsasabi mo? Ineng, yang mga pamangkin mo ang turuan mo para hindi sila tatanga-tanga sa buhay, ha? Sa panahon ngayon, lahat ng tao may kakayahan manloko. Kaya huwag mong isisi sa iba ang kakulangan ng pag-iisip ng mga yon. Sa akin ka nagagalit, irresponsableng tiyahin ka kung may masamang nangyari sa kanila. Ay Diyos ko po, sa ginagawang pagsagot ng ganyan sa matanda, baka naman makarma ka niyan. May mga taong nagiging malaking parte na ng buhay nila ang panloloko. Tila ba simula pa noon, hindi na nila kayang bitawan ito dahil malaki ang benepisyong nakukuha nila. Katulad ni Lydia, na noon pa man ay namulat na ang buhay ay hindi palaging pantay para sa lahat. Mas nakakaangat pa rin ang mga taong gumagawa ng masama. Dahil doon, inakala niya na sa ganitong gawain siya tunay na magiging payapa. Hanggang sa dumating ang araw na pagbabayaran niya ang pagkakamali niyang yun. Magagawa pa nga ba niyang magbago o sadyang paninindigan niya ang masamang gawain habang bitbit ang sumpa ng itim na mahika? Tingnan mo nga yung plastic sa ilaw natin, Khalil. Nakikita mo na nga na butas na hindi mo pa mapalitan. Kaya inaalisan tayo ng mga bumibili. Hindi nagbumukhang fresh tong mga baboy natin. Wala naman po magbabago kahit palitan natin yan, La. Yung ibang mga customer, alam na nilang luma yung karning ibinebenta natin. Yung iba naamoy nila na parang bulok. Bakit po kasi binebenta nyo pa yan? May ibang stock naman tayo. Tapos yung mga bagong dating, tinatago nyo lang. Saka nyo po ilalabas kapag pabulok na. Aba, mas magaling ka pa sa akin. Ito ang turo sa akin ng lola ko noon. Dapat munang mapaubos sa mga lumang karne para walang masayang. Hindi mo pa alam tong ganito dahil bata ka pa. Kaya nga kita tinuturuan para naman magkaroon ka ng alam. Hindi yung panay ka dyan laro sa cellphone mo. Kung mamanayan ko man po itong pwesto, sisiguraduhin ko po na fresh yung ibebenta ko. Ayoko nga po masira ang pangalan ko dahil lang po sa pangit na kalidad ng karne. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil hindi mo alam ang patakaran sa ganitong bentahan. Kapag dalaman mo na kung gaano kadali, baka hindi mo na rin tigilan. Paano pong hindi? Nakikita ko po kayo mismo sa ginagawa nyo. Minsan kapag may bumibili sa atin, pinapalitan nyo po ng lumang karning baboy. O kaya, kapag may magpapachop, hinahapulan nyo nung malapit ang mabulok. Kung kayo nga po ayaw nyo niluluto yung bulok na baboy. Tapos iba okay lang? Huwag pong ganoon, masama po yun, Lola. Panglalamang po sa kapwa yun. Huwag mo akong pinapangaralan, ha? Hindi ka pa umaabot sa buhay na napagdaanan ko. Bata ka pa. Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung anong tama o mali. Kayo talagang mga kabataan sa henerasyon na to, mga bastos. Wala na kayong galang sa nakatatanda sa inyo. Panay kayo puna at reklamo. Hindi naman po pupunahin, Lola, kung hindi naman po nakikita na mali. Nasa edad na po siguro ako para malaman ng simpleng tama at mali po, no? Umuwi ka na sa bahay! Pampamalas ka rito Kaya ka nga isinama para makita mo mga dapat mong gawin. Hay! Buwisit na bata to. Pinasasakit ang dibdib ko. Lumayas ka nga rito at baka hindi kita matansya. Hindi na nagdalawang isip pa ang bata. Umalis siya at iniwan ang kanyang lola. Si Khalil lang ang palaging kasama ni Lydia sa pwesto dahil ito ang nag-iisa niyang apo na kasama sa bahay. Ang iba niyang apo ay sa malayo nakatira kasama ang mga magulang nila. Noon pa lang, ang negosyo ni Lydia na pagbebenta ng baboy ang nakatulong sa kanya para sa pagpapalaki ng mga anak niya. Dito siya kumukuha ng pantusto sa pag-aaral nila hanggang sa nagkaroon na sila ng kani-kanilang buhay. Matagal na siyang pinapatigil ng mga anak niya sa pagbebenta sa palengke dahil matanda na siya
Pero si Lydia mismo ang tumatanggi. Ayaw niyang bitawan ang ginagawa niyang ito. Malaki rin kasi ang kinikita niya, lalo pa at hinahaluan niya ng maling gawain ang pagbebenta. Kapag bago sa paningin niya ang bibili, ibinibigay niya ang mga baboy na pasira na at mahirap nang ibenta. Kahit na maraming tao ang umiiwas sa kanya dahil alam na ang gawain niya, meron pa rin siyang nabibiktima. Lalo na ang mga mamimili na hindi marunong tumingin ng mga karne. Nang araw na yon, maagang umuwi si Lydia dahil wala nang gaanong tao sa palengke. Nakauwi na ako't lahat-lahat. Nakahilata ka pa rin dyan, bata ka. Ano? Ganyan na lang ba talaga ang gusto mong gawin, ha? Lo, katatapos ko nga lang po magugas ang plato. Nagsaing na rin po ako. Umupo lang po ako saglit. Sakto naman po na dumating po kayo. Gusto niyo po ba sa susunod mag-video po ako? Para po mapapanood niyo ang ginagawa ko rito sa bahay. Malinis na pala tong bahay sa mata mo. Ha? Nung kabataan namin, kapag may mga alikabok na ganyan at naabutan ng lola namin hindi pa malinis, baka mukha namin gawing basahan. Swerte ng mga kabataan ngayon, hindi naabutan ng ganong klase ng pagdidisiplina. Kaya ayan, walang ginawa kundi maging pilosopo kapag kinakausap. Lola, noon po yun. Noong kabataan niyo po. Hindi po ngayong katandaan niyo. Pilosopo ka talaga, ano? Huwag mo nang dagdagan ang inis ko ngayong araw, Kalel. O siya, iabot mo to kay Loridel. Sabihin mo 2 kilo yan. Babayaran na yan sa katapusan, ha? Saka magkusa naman kamo siya magbayad. Hindi yung sisingilin pa siya. Ang baho naman ito, La. Hindi naman po siguro puro bulok tong pinautang niyo, no? Mamaya, magrereklamo na naman sila na mabaho kapag nilalaga na. Tapos may lasa. Noong nakaraan po kasi narinig ko siya nagkukwento eh. Hindi raw masaid hanggang buto. Kasi nga, ang pangit ng lasa. Nakakasuka raw po. Bakit kasi niya sasairin hanggang buto? Masiba naman siya masyado. Pagkain na nga ng aso ang buto eh. Gusto niya pang ngatain? Saka, anong may lasa? Hindi lang kamo siya marunong magluto. Nakakahiya naman po kasi La. Mabaho naman po talaga kapag pinapakuluan. Marami kamo siyang arte sa katawan niya. Akala mo naman hindi siya galisin. Hindi siya anak ng mayaman, para mag-inarte. Pasalamat nga siya at pinapautang ko pa siya eh. Kapag nagreklamo siya, ibalik mo sa akin yan, ha? Para hindi na siya makaulit sa akin. Napakamot na lang sa ulo ang bata, pero sinunod niya pa rin ang utos ng kanyang lola. Palagi silang nagtatalo dahil hindi sang-ayon si Khalil sa gawain na panloloko ng kanyang lola. Naaawa siya sa mga tao pero palagi sa kanyang sinasabi na hindi siya magtatagumpay sa buhay kung hindi niya hahaluan ng panloloko ang ginagawa niya. Habang lumilipas ang mga araw, walang nagbabago sa ginagawa ni Lydia. Kahit na anong pakiusap sa kanya ng apo, hindi niya ito pinakikinggan dahil palagi niyang sinasabi na tama palagi ang mas nakatatanda dahil sila ang may alam ng lahat ng mga nangyayari. Dahil bakasyon at walang pasok sa paaralan, kahit ayaw ni Khalil, siya ang pinagbabantay sa pwesto. Ano? Napaubos mo ba yung mga karne kahapon? Hindi ko po nilabas. Natatakot po ako na baka mahuli po ako. Ay, ang tanga mo talagang bata ka! Ano ba naman, Khalil? Ilang taon ka na ba para hindi ka makaintindi sa mga sinasabi ko, ha? Paano na to ngayon? Hindi pwedeng hindi to mapaubos. Bulok na po yan. Nangangamoy na nga po eh. Hindi pa yan sira. Pwede pa yan. Sandali nga. Dalhin mo to doon kina Berto. Sabihin mo ipapagiling mo yan. Ipapautang ko na lang yan. Ay, Diyos ko po. Hilig mong magsayang ng kita. Hindi ka pwede sa negosyo. Mahina ang loob mong manloko ng tao. Hindi naman po lahat ng negosyo kailangan na haluan ng panloloko. Lahat ng negosyo may halong panloloko. Hindi ka tatagal sa ganitong industriya kung hindi ka manloloko ng mga customer. Kahit nga dyan sa mga grocery Akala mo ba na laging fresh ang binebenta nila? May mga sikreto yan sila. Ginagamitan pa nila ng mga chemical yon. Tingnan mo, ang daming nagkalat na sakit ngayon. Mga cancer. Si Lola, lahat na lang may kailangan ikumpara.
Mali na nga ang ginagawa, dudugtungan pa rin ng maling paniniwala. Ano ba naman yan? Hindi mo pa yan maiintindihan sa ngayon. Pero darating ang araw na mauunawaan mo kung bakit ko to ginagawa. Magpapasalamat ka rin sa akin dahil maaga kitang iminulat sa ganitong gawain. Basta ayoko pong gawin yung ganyan. Lalaban pa rin po ako ng patas. Hindi ko po masisikmura magpakain ng bulok na karne sa ibang tao. Tapos binayaran naman nila ng maayos sa akin. Wala na akong balak na makipagtalo pa sa'yo. Sige na, ipaggiling mo na yan. Nakakaramdam na ng inis si Khalil. Sinubukan niyang magsumbong sa mga magulang niya pero sinabihan siyang hayaan na lang ang lola niya dahil matanda naman na ito. Sa ganoong klaseng negosyo na rin naman sila lumaki. Kahit pa man masama yon sa paningin ni Khalil, malaki pa rin ang tulong ng ginagawa ni Lydia para sa kanilang lahat. Lalo na at ang kita rin ni Lydia sa pagbebenta sa palengke ang ginagamit para sa pag-aaral ni Khalil at sa iba pa niyang mga pinsan. Kahit sino sa pamilya nila walang naging kontra kay Lydia dahil ang perang kinikita niya pinakikinabangan ng nakararami. Isang araw, maagang nagsarado ng pwesto ang maglola dahil napaubos nila ang mga karneng tinda. Hindi mainit ang ulo ni Lydia dahil kahit ang mga lumang karne na ipamahagi niya nang walang nagdududa. Dito na lang tayo kumain para hindi na magluto sa bahay. May natira pa pong ulam kahapon. Nasa ref po nilagay ko. Pagod na rin ako. Para pag uwi, diretso tulog na ako. Alam mong matanda na ako Bahala na po kayo, Lola. Kapag sinabi niyo naman po, dapat sundin Kasi po, masisisi mo na naman lahat ng kabataan sa henerasyon namin kapag pinagpilitan ko ang gusto ko. Ayan, tama yan. Mukhang natututo ka na ata Nagkakaroon ka na ng isip. Sige na, pumili ka na ng ulam na gusto mo. Etong menudo ang sa akin Ikaw na ang kumuha ng order ko, uupo na ako ron. Dahil sawang-sawa na si Khalil sa karne, gulay ang kinuha niya. Nang matapos na ang tindera sa pag-aasikaso sa order nila, dinala na ito ng bata sa lamesa kung nasaan ang kanyang lola. Kaisas! Tingnan mo yung mga kabataan na yun Naglalampungan. Kay babata pang lalande. Malamang mabubuntis sa maagang batang yan. Kawawang mga magulang na mga yan Diyos ko po. Ano na kaya mangyayari sa susunod na henerasyon? Palala ng mga kabataan. Kung hindi pala sagot katulad mo, mga malalandi naman, paano magiging kabataan ang pag-asa ng bayan? Kung ganyan naman? Nadamay na naman ako. Paano naman po kasi magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan? Kung yung mga matatanda nagpapakita na wala ng pag-asa sa bayan. May ipinahihiwatig ka na naman ba? Wala po. Ayan po, kain na po tayo. Para po makapagpahinga po kayo sa bahay. Akala ko uulit na naman tayo sa paliwanagan Kasi totoo naman, noong kabataan namin, kapag sumagot sa nakatatanda, ewan ko kung hindi sumabog ang uso mo. Kaya lumaki kami sa generation na masunurin. Pati nga po maling gawain sinunod nyo Walang masamang gawain. Naging mas madiskarte lang kami. Kumpara naman sa mga kabataan ngayon, ang seselan sa buhay, mga may hinang loob, mga iyakin. Teka, ano ba naman tong ulam na to? Bakit ganitong lasa? Ang tigas pa ng karne. Bakit po? Anong lasa? Panis po ba? Lasang bulok ang karne. Isauli mo nga to. Nawalan na ako ng gana. Nakakadire, Diyos ko. Ang babalahura ng mga tao sa karinderya na to. Hindi na ako kakain ulit dito. Okay na po yan. Hindi naman po ata yan nakamamatay. Bulok na baboy ang ginamit nila dyan. Ang dudugyot. Wala ba silang pambili ng fresh sa karne? Ang pangit na lasa. Parang may uod pa yata yan. Isauli mo nga yan. Bawiin mo pera ko. Hindi naman po ata sila nagbabalik ng pera Hayaan nyo na lang po yan Bulok na karne lang naman yan. Parehas lang ibinibenta nyo. Iba ang ginagawa ko sa ginagawa nila. Parehas lang naman po ata yun Kayo na nga po ang may sabi na ang negosyo hinahaluan talaga ng mali. Kaya nga po ang minudo nila, hinaluan din nila ng lumang karne. Huwag mo akong pinipilosa po, Khalil! Huwag mong ibinabalik sa akin ang mga ginagawa ko,
Sandali, ako ang babawi na pera ko. Ang kakapal na mga mukha ng mga tao itong pakainin ako ng bulok na karne. Nagbabayad ako ng tama. Hindi para lokohin nila lang ganito. Ang mga taong ganito, mga hindi pa makarma. Pinipigilan ni Khalil ang lola niya pero mas nangingibabaw ang galit ng matanda. Para matigilan siya sa paggawa ng eskandalo, ibinalik ng tindera ang pera niya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nagpaawat si Lydia sa pagbubunganga niya. Pinagmumura niya ang lahat ng tauhan sa karinderya. Halos gusto na niyang itaob ang mga paninda nila. Sinabihan niya rin na wala nang bibili sa mga bulok nilang ulam. Paulit-ulit na nagsasalita ang matanda hanggang sa nakauwi na sila sa bahay nila. Ikuha mo nga ako ng tubig. Hina-high blood na yata ako. Buwisit yung may-ari ng karinderya na yon. Ang sama siguro na ugali nun. Nagpapakain ng bulok sa mga customer. Buwisit talaga. Sana magsarado na sila para wala na sila naloloko mga tao. Nabiktima pa ako ng mga walang hiyang yun. Tama na po yan, La. Pinalalala nyo lang nararamdaman nyo. Mamaya, atakihin kayo niyan sa puso. Kayo rin, hindi pa naman kayo nagbabago. Baka hindi kayo mapunta sa langit. Isa ka pang bata ka! Kapag inatake ako sa puso, ikaw ang dahilan doon. Naiinis na nga ako, dadagdagan mo pa talaga eh. Hindi ka matino kasama sa bahay. Pinapagaan ko lang naman po ang kalooban nyo. Kanina pa po kasi kayo daldal ng daldal. Hindi naman na kayo naririnig ng tao. Naibalik naman po yung ibinayad nyo kanina. Dahil pa paano hindi ako magagalit, ha? Ganun sila magnegosyo. Ay, ang hirap talaga kausap ng mga matatanda. Palaging sila ang tama. Galit na galit kapag ginagawa sa kanila yung ginagawa nila sa iba. La, hatid ko na po kayo sa kwarto nyo. Tigil na po kayo, ha? Mabuti na lang po pala hindi ko kayo tinuruan sa social media. Baka po panay kayo ran sa mga post nyo kapag nagkataon. Kahit hanggang kinabukasan, walang tigil sa pagbubunganga ang matanda. Kinukwento niya rin sa mga kakilala niya ang tungkol sa karinderya. Sinisiraan niya para wala nang pumunta at bumili. Kahit na pinipigilan siya ng apo, tuloy pa rin siya sa kanyang inis. Lola, may bumibili po. Ako na lang po ba magbibigay rito? Bahala ka po. Hindi po mapapaubos itong nakatago rito. Hindi, ako na dyan. Huwag kang makialam kung hindi ka naman marunong. Ano ba kailangan niya? Ang sabi niya, pangsigang daw po. Utos sa kanya ng tita niya. Basta yung marami raw po sanang taba-taba. 1.5 kilo daw po. Ayun, sakto meron ako rito. Sandali lang ha. Lahat po ba yan? Hindi niyo haluan ng fresh na karne? Baka naman po sugurin tayo nung nag-utos sa kanya. Hinaan mo nga yung boses mo at mamaya marinig ka dyan eh. Bata naman yan Kasi edad mo lang yata yan. Kapag mga ganyan, mga mangmang pa yan sila. Walang alam sa pinabibili sa kanila. Kaya hayaan mo na. Grabe ka naman po. Paano po kung ako ang nasa sitwasyon na ganyan? Tapos inutusan niyo ako. Kaso niloko ako ng pinagbilhan ko. Kaya nga tinuturuan kita na huwag maging tanga. Para hindi maloko, di ba? Hindi rin ako natatakot na sugurin ako ng mga nagpapabili sa kanya. Pwede ko na maitanggi na yan ang ibinigay ko Madali lang yan. Sanay na ako sa ganyan dati pa lang. Basta't malahimik ka dahil baka ikaw pa ang magpahamak sa akin. Huwag ka na panayan tanong. Awang-awa si Khalil sa bata na pinagbigyan ng kanyang lola ng lumang karne. Naaalala niya kanina na may uod pa yung maliliit. Binabad niya lang sa tubig at hinugasan para mawala. Iniisip niyang paano kung pagalitan at bugbugin ng bata dahil lang sa ginagawa ng kanyang lola. Maaari din na magkasakit ang makakakain ng ganong klase ng karne. Ngunit kahit na anong gawin niya, mas naniniwala pa rin si Lydia na ganoon ang labanan sa tunay na buhay. Kapag tanga ang bumibili, mauutakan sila ng mga mapagsamantalang tindera. Dalian mo naman kumilos dyan para makauwi na tayo. Baka makalimutan mo pa yung pinapadala ko sa'yo, ha? Okay na po. Tara na, La. Sigurado ka ba na wala ka nang naiwan? Yung ipinamili natin kanina. Andyan na ba? Opo, wala na ako nakalimutan. Ako na po maghawak niyang bag niyo.
Bago makaalis ang maglola, natigilan sila sa pagdating ng isang babae. May bit-bit itong isang plastik na mukhang naglalaman ng karne ng baboy. Excuse me po, nagsarado na po kayo? May gusto po sana akong ibalik na binili kanina eh. Ano? Bakit mo yan binabalik? Sigurado ka ba na sa amin mo yan binili? Hindi ko natatandaan na pinagbentahan kita Hindi po kasi ako ang bumili, yung pamangking ko po. Inutusan ko siya kanina, kaso po malitong nabili niya. Ano bang mali dyan? May amoy na po kasi itong karne. Sira na po yata ito. May ibang kulay na rin po kasi eh. Isasauli ko na lang po sana. Hindi ko po naibalik kanina dahil abala ako sa ginagawa ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Mabuti na lang po na abutan ko kayo. Ay, hindi akin yan. Wala akong napagbentahan na bata kanina. Paano ka naman nakasisigurado na akong nagbenta niyan? Ang daming tindera ng karne rito Ay siya! Itanong mo sa kanila kung sino nagbenta sa pamangkin mo. Nagmamadali kami. Kailangan na namin makauwi. Ito ho kasi yung tinuro niya sa akin. Sayang naman po kasi ang pinambili namin kung hindi naman namin ito mailuluto. Hindi na po ito makakain eh. Nangangamoy na rin po kasi. Baka makakuha pa ng sakit ang mga kakain. Ay, hindi ko papalitan yan. Hindi ako nagbebenta ng ganyan. Sa susunod kasi, turuan mo yung pamangkin mo kung paano pumili ng karne. Hindi yung kapag nagkamali siya sa ibang tindera niyo sinisisi. Tara lang nga apo, umalis na tayo. Baka bigla akong atakihin sa ginagawa ng babae na to. Hindi kumibo si Khalil, pero alam niya na kung sino ang tinutukoy ng babae. Yun ang bata na pinagbilhan ng lola niya. Pagka-uwi nila sa bahay, hindi pa rin naalis sa utak ni Khalil ang tungkol sa nagbalik ng karne. Lola, bakit hindi nyo na lang po pinalitan yung karne? Kawawa naman po yung babae. Ang mahal pa naman ng kilo ng karne. Wala nga akong pakialam. Hindi ko kasalanan na yun ang nakuha ng inutusan niya. Magrereklamo siya kung kailan uuwi na tayo Nakasarado na ang pwesto. Tignan mo nga. Maging siya alam naman sa sarili niya na hindi siya sigurado kung ako ba talaga ang nagbenta. Hayaan mo na sila. Ganun talaga ang buhay. Sana naman po itigil nyo na yan. Kasi baka isang araw, makahanap po kayo ng magiging katapat nyo. Mahirap na po. Wala akong magiging katapat. Kahit nga ang mga taong malalapit sa akin, wala silang nagagawa Basta wag mo na lang akong pakialaman. Lumipas pa ang mga araw, hindi na nakita pang muli ni Khalil na bumalik sa kanila ang babae o kahit ang bata na inutusan nito. Nagpapatuloy si Lydia sa pagbebenta ng mga lumang karne. May iilan na nakakapansin at inaaway ang matanda, ngunit sanay na ito sa ganoong mga senaryo. Nang sumapit ang araw ng piyesta, naubos ang mga karne ng baboy ng ibang mga tindera habang kay Lydia ay kakaunti lang ang nabawas. Bakit naman ganito ang mga tao na to? Kakaunti lang ang bumili sa akin tignan mo nga ang iba, ang aga nila nagsarado. Ay, kaunti na nga lang, hindi pa napaubos. Yung iba po kasi alam na ang ginagawa nyo. Ipapautang ko na lang to mga to para dun sa mga walang pambili. Matutulog na naman ang puhunan ko. Ay, panapanahon lang talaga ang swerte. Hayaan mo, makakabawi rin tayo. Baguhin nyo na lang po kasi ang ginagawa nyo habang may mga bumibili pa rin po talaga. Kasi baka sa susunod po niyan, langawin na talaga ang pwesto natin. Kahit na araw po ng palengke, hindi man lang tayo dinadagsa. Mas mabuti pa nga po yung doon kina Aling Lilit. Mabilis silang nakakaubos. Mas nauuna pa po tayo nagbubukas kaysa sa kanila May mga suki na kasi talaga sila. Tayo po, ang mga bumibili sa atin, mga bagong mukha. Wala po yung bumabalik-balik talaga. Ganyan lang yan. Kasi nga bagong bukas lang sila. Pero tingnan mo sa susunod yan. Magbebenta na rin yan ng mga lumang karne. Pabida lang yung babae na yun. Saka ano namang gagawin ko sa mga suki-suki na yan? Kapag may ganyan, mahihilig magsihingi ng discount ang mga yon Ilabas mo yung karne, tapos magbahay-bahay ka. Sabihin mo sa mga kapitbahay dati na pinapautang ko yan. Nang makauwi sila, ganun nga ang ginawa ni Khalil. May iilan na tumatanggi, ngunit pinipilit pa rin niyang mapaubos ang karneng bitbit niya.
1 kilong karne na lang ang natitira nang napansin niya na may bagong lipat sa isang maliit na paupahan. Hindi niya kilala kung sino ang mga taong naroon pero nagbabaka sakali siya na baka maaaring kunin ang karne na pinapautang niya. Tao po! Tao po! Sandali lang. Anong kailangan mo? Ay, kayo po pala ang bagong lipat dyan. May kailangan ka ba? Wala naman po. Akala ko po kasi kilala ko ang nakatira dyan. Iba na po palang nangungupahan. Dati po kasi yung nakatira dito, kumukuha ng karne sa amin. Sa iba na po ata sila lumipat. Parang namumukhaan kita. Ikaw yung batang kasama nung matanda doon sa may palengke, di ba? Yan ba yung pinapautang niyong karne? Opo, pero hayaan niyo na po. Pwede pa rin ba yung mautang? Kung wala naman na ang dating nangungutang sa inyo. Hindi kasi ako nakabili ng ipapang-ulam namin eh. Hindi naman yung katulad nung nakaraan na nangangamoy na, no? Hindi naman po. Pero kanina pa po kasi ito eh. Ngayon ko lang po nadala. Baka may amoy na rin. Huwag na lang po. Nakakahiya naman po sa inyo. Baka po kasi sabihin nyo na bulok ang mga tinitinda namin. Patingin nga ako. Mukhang maayos naman. Hindi siya katulad nung nabili ng pamangkin ko. Sobrang baho talaga. Kunin ko na. Bayaran ko na lang bukas ha. Saan ba kayo nakatira para naman madala ko bukas yung bayad? Lagpas lang po dun sa may pangalawang compound. May para pong tindahan dun. Yung katabi po nun ang bahay namin. Salamat po, te. Nahihiya pa si Khalil na umalis at iwan ng karne. Iniisip niya na baka maging pangit na ng tuluyan ang maging tingin ng mga tao sa kanyang lola. Kaya niya pilit na pinapabago ang ginagawa ni Lydia dahil sa mga bagay-bagay rin na naririnig niya sa paligid nila. Kahit na hindi ito tungkol sa kanya, hindi pa rin niya maiwasan na masaktan dahil lola niya ang sinasabihan ng masama. Kinabukasan, nabayaran nga ni Ashley ang utang niya. Si Lydia pa ang humarap sa babae. Hindi ba yun ang babae na nagrereklamo sa atin nung nakaraan? Pinautang mo yon? O saan nakatira yon? Sa dating bahay po ni Auntie Marlene. Nagulat nga po ako na sila pala ang bagong lipat doon. Yung may abnormal na bata sa loob ng bahay. Lola, ano po ba naman yan? Baka po marinig kayo dyan eh. Hindi naman po abnormal ang tawag sa kanila. May sakit po yun. May autism po siya. Huwag niyo naman pong gamitin ang term na abnormal. Wala akong pake. Noong panahon namin, gayang tawag sa kanila. Autism pang nalalaman eh. Abnormal naman talaga yon. Aber, mabuti naman kumuha yun ng karne. Mabuti at wala ako narinig na reklamo sa kanya. Basta po, huwag niyo na lang pagsalitaan ng kung ano-ano sina Ate Ashley. Mukhang mabait naman po siya eh. Mali lang po talaga kayo nung binentahan niyo yung pamangkin niya ng bulok na baboy. Asas! Ang daming arte! Ilagay mo na sa rep ang mga karne at matutulog na ako. Bukas maaga tayo aalis dahil kailangan natin mapaubos siya mga karne na yan. Hindi na ako kumuha ng bago. Ang dami pang natira ngayong araw at kahapon. Ayan na naman po kayo, Lola. Nakakahiya na naman sa mga bibili ng karneng ibinebenta nyo. Ayoko na pong sumama kung gano'n na naman po noong nakaraan. Naiiya na po ako sa kanila. Nabubuli na nga po ako eh. Dahil inaasar po nila akong mabaho na parang karne na ibinebenta nyo. Wala ka mo silang pakialam. Hayaan mo kasi ang mga buli-buli na yan. Titigilan ka rin ng mga yon. Ay, bahala ka na dyan. Pagod ako. Tinawagan ni Khalil ang mga magulang niya para magsumbong. Gusto na niyang sumama sa kanila pabalik sa Mindoro pero ayaw ng mga magulang niya dahil walang magbabantay sa kanyang lola. Hindi naman yun mahaharap ng iba niyang mga pinsan dahil yung mas matatanda sa kanya ay may mga asawa na at ang iba naman ay may mga trabaho. Napapagod na si Khalil sa paulit-ulit na ginagawa ni Lydia, ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang sikmurain din ang pagiging mandaraya ng lola. Sa paglipas ng mga araw, mas naging matumal ang bentahan ng karne. Ang ibig lang sabihin nun ay mas matatambak ng matatambak ang mga karne. Itapon na po natin to. Ang baho. Nasusuka ko la. Huwag ka nga mag-inarte dyan, hoy. Umayos ka dyan. Bilisan mo sa paglilinis yan. Ayoko na po. Di ko na po talaga kaya.
Hindi na napigilan ni Khalil na masuka. Kahit napilitin siya ng kanyang lola na tapusin ang paglilinis ng mga karne, hindi na ito sinunod pa ni Khalil. Dahil sa ginagawa niya ay mas lalong nainis ang matanda. Pinagalitan niya si Khalil at ilang beses na pinagsabihan. Wala na pong bibili niyan, La. Kahit na anong ayos natin sa ilaw para magmukhang fresh ang mga karne. Hindi na nila kukunin yan. Hindi pa nga po nila nahahawakan, naaamoy na eh. Huwag mong pinapamalas ang pagbebenta ko, ha? Mas mabuti pang ligpitin mo yan, tapos ipagiling mo. Pag uwi natin, ilako mo yan para ipautang. Gawan mo ng paraan, luging-lugi na tayo eh. Hindi naman po kasi tayo malulugi kung hindi kayo nanlalamang sa kapwa nyo. Mababawi naman po sana to kung sa una pa lang maayos yun ang pinagbebentahan ng mga tao. Panay ka reklamo! Sundin mo na lang ang utos ko! Sa pilitang ginawa ni Khalil ang utos sa kanya. Pagbalik niya sa pwesto, nagliligpit na ang kanyang lola. Tutulong na sana siya nang biglang may nagtanong na 2 dalagita sa pwesto nila. Naghahanap sila ng giniling na baboy. Sakto naman na hawak na yon ni Khalil. 1 kilong giniling. Kunin nyo na at last na to. Sandali lang. Ibabalot ko na, ha? Ano bang balak nyo lutuin? Alam nyo, masarap to kapag may patatas at carrots. Halatang madaling nauto ng matanda ang mga kabataan. Sa tingin ni Khalil ay hindi naman nalalayo ang edad ng mga yon sa kanya. Maaaring mas matanda lang ng 1 o 2 taon. Mahiyain din ang mga dalagita kaya siguro hindi na sila naghanap pa ng ibang nagtitinda. Diba? Sakto na ibenta natin. Mabuti na lang sa atin una nagtanong ang mga kabataan na yon. Karamihan kasi sa mga ganyang edad, kung saan na sila nagtanong doon na rin sila bumibili. Halata namang mahiyain sila eh. Basta ikaw ha, tatandaan mo kapag nasa palengke ka, maglibot-libot ka muna kapag bibili ka. Sana po hindi nyo na binigay yun. Kung hindi ko yun ibinigay, sana nasayang lang. Napagkakitaan pa natin oh. Tara na nga, magligpit na tayo at ang sakit na ng balakang ko. Nag-aalala si Khalil sa maaaring kahinatnan ng 2 dalagita. Baka mapagalitan lang sila ng mga magulang nila. Pagka-uwi sa bahay, hindi pa rin naaalis sa isipan ni Khalil ang tungkol sa mga nangyayari. Doon niya napagtatanto na minsan ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong nakatatanda sa kanila. Dahil minsan, sinasamantala ng mga matatanda ang bata nilang isipan para lang makapanlamang. Naaawa siya sa ibang mga nagiging biktima dahil alam niyang hindi lang lola niya ang gumagawa nun. Kinabukasan, maaga silang nagising dahil sa isang malakas na sigaw, kasabay ang kalabog sa kanilang pinto. Tingnan mo nga kung sino yun, Khalil! Ang bastos naman! Ang aga-aga pa nang iistorbo. Binuksan ni Khalil ang pinto kung saan bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha. Ate Ashley, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Parang galit na galit po kayo. Nasaan ang lola mo? Gusto ko siyang makausap. Bakit po, te? Natutulog pa po kasi siya eh. Mahalaga tong sasabihin ko sa kanya. Tawagin mo na, please. Pagtataka lang ang mababaka sa mukha ni Khalil. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang lola at ginising ito. Dahil sa istorbo, naiinis na lumabas si Lydia. Ano ba? Bakit ba ang aga-aga nang iistorbo ka? Ano kailangan mo sa akin? Kayo ba ang nagbenta ng giniling sa mga pamangkin ko? Anong giniling pinagsasabi mo? Mukha bang nagbebenta na kami? Hindi pa nga kami nagbubukas ng pwesto. Kahapon, kayo po ba ang nagbenta ng bulok na giniling? Ang kapal na mukha mong sabihin bulok. Hindi ko kilala ang mga pamangkin mo. Malay ko ba sa pamilya ninyo? Bakit ba kapag mga ganyan sa akin ka nagpupunta, ha? Ako lang bang nagbebenta ng karne sa palengke? Ha? Maglipot ka rin! Lumabas ka para makita mo! Panay ka kasi utos sa mga batang walang alam! Dahil kayo lang naman ang nagbebenta ng bulok at nanloloko sa mga bata. Bumibili ako, pero kahapon wala ako kaya inutusan ko yung 2 kong pamangkin na bumili ng uulamin nila. Pero alam niyo kung anong nangyari sa kanila? Nasa ospital sila ngayon.
Kanina ko lang natikman yung karneng niluto nila. Alam kong galing yun sa inyo. Huwag mo akong pagbintangan! Hindi ko kasalanan kung may nangyayaring masama sa mga pamangkin mo. Ay tigilan mo ako dyan, babae ka! Pinipigilan ko lang po ang inis ko sa inyo sa totoo lang. Dahil matanda na ho kayo at may galang ako sa mga ganyang edad. Pero sobra naman ho itong ginagawa nyo. Kawawa naman ang mga taong napapahamak dahil sa pagbebenta nyo ng mga bulok na karne. Hindi porket bata ang bumibili sa inyo at walang alam sa pagpili ng karne, sasamantalahin nyo na. Aba, mag-ingat po kayo. Baka sa susunod hindi lang karning binibenta nyo ang mabulok. Baka kayo rin. Wala akong masamang ginagawa, kaya bakit ako matatakot dyan sa mga pinagsasabi mo? Ineng, yang mga pamangkin mo ang turuan mo para hindi sila tatanga-tanga sa buhay, ha? Sa panahon ngayon, lahat ng tao may kakayahan manloko, kaya huwag mong isisi sa iba ang kakulangan ng pag-iisip ng mga yon. Sa akin ka nagagalit, irresponsableng tiyahin ka kung may masamang nangyari sa kanila. Ay Diyos ko po, sa ginagawa mong pagsagot ng ganyan sa matanda, baka naman makarma ka niyan. Ingat po kayo. Baka sa inyo mapuntay ang karma na sinasabi ninyo. Magbago na po sana kayo. Matanda ka na. Kakaunti na lang ang buhay na ilalagi mo sa mundo. Mas pinipili mo pang maging manloloko at mapagsamantala. Agad na tinalikuran ni Ashley ang matanda na naging dahilan upang mas lalong magalit si Lydia. Nais niyang sugurin ng dalaga, ngunit pinigilan siya ng kanyang apo. Nahihiya na rin si Khalil dahil ang daming kapitbahay na nakarinig ng pagtatalo nila. Uugong na naman ang balita tungkol sa binebenta ng kanyang lola. Buwisit na babae yun ah. Ang kapal na mukha niya sugurin ako sa bahay ko. Sa susunod na makikita ko yan, tatagain ko talaga siya. Lola, kumalma na po muna kayo. Mamaya tumaas na naman po ang BP nyo niyan. Ginagawa pa akong mali. Ako ang sisisihin dyan na nasa ospital ang mga pamangkin niya. Eh bakit kasi hindi na niluto na maayos yung karne? Siya ang may kasalanan nun eh. Humahanap lang ng taong masisisi. Eh bakit kaya may ganong klase ng mga tao? Diyos kong mahabagin. Ewan anong gabang mapupunta sa kanya. Tama naman din po kasi ang sinabi niya eh. Mga bata pa po ang mga yon. Tapos makakakain sila ng bulok na karne. Malamang po, kahit naman ikaw po siguro, sasakit din ang tiyan nyo, di ba? Ngayon, kinakampihan bang babae na yon? Hindi naman po ito kampihan, Lola. Sinasabi ko lang din po kung anong kapahamakan ang pwede mangyari doon sa mga taong pinagbebentahan nyo ng mga sirang karne. May mga bakterya na po yun. Kahit pa sabihin na nailuto na. May malaking epekto po yun sa kalusugan ng isang tao. Nagbabayad po sila ng tama. At yung pera na yun, pinaghihirapan nila. Tapos kayo po, niloloko nyo sila? Hindi po ba unfair naman yun? Hindi totoo na may unfair sa mundong ito. Dapat marunong ka lang sa buhay. Kung tanga ka, maloloko ka. Kaya nga dapat maging wais tayo sa buhay. Walang panlalamang sa ginagawa ko. Bumabawi lang rin ako para sa mga nalulugi ko. Basta wala akong nakikitang mali sa ginagawa ko. Sa huli, si Khalil pa rin ang sumukong ipaliwanag sa lola niya ang mga nangyayari. Kahit na meron ng napahamak, tuloy pa rin si Lydia sa pagbebenta ng mga lumang karne. Mas lalo niya lang ginagalingan ang diskarte. Minsan, pinapalitan niya ang karne kapag nasa plastik na para hindi makapagreklamo ang bumili, lalo na kung siya naman ang pumili ng bawat karne. Dahil patuloy pa rin sa panloloko si Lydia, si Khalil naman ay nakakaramdam ng hiya, lalo na sa mga taong nakakaalam ng gawain ng kanyang lola. Hindi na rin matingnan ni Khalil ng diretso si Ashley kapag nakakasalubong niya ito. Nabalitaan na lang nila na nakalabas na sa ospital ang mga pamangkin ng dalaga. Siguro naman hindi nagagawa ng eskandalong babae na yon, ano? Nakita naman niyang buhay pang mga pamangkin niya. Ang ibig sabihin, walang masamang dulot ang pagkain nila sa karne. Baka may ibang naihalo mga bata na yon kaya sila nagkasakit. Alam na nga niyang mga abnormal ang mga pamangkin niya, iiwan niya pa rin. Narinig ko po na may kinalaman po talaga sa karne yon. Dapat nga raw po magrereklamo sila sa barangay para sana makumpiska yung mga karneng ibinebenta nyo. Pero hindi na lang daw po niya itinuloy dahil baka lumala pa ang away. Ay, aba! Tama lang na hindi niya itinuloy. Anong akala niya? May magiging kakampi siya?
Kay Kapitana pa talaga siya lalapit. Sa pinsan ko pa. Wag akong tatakutin at kakalabanin niya. Hindi magiging malakas ang loob kong gawin tong mga ginagawa ko kung alam kong wala akong magiging kapit sa itaas. Pinapatawa naman ako ng babae na yon. Dapat po magpasalamat na lang kayo na hindi niya itinuloy. Paano po kung ginawa niya yon? Kung isumbong kayo, tapos malalaman ng lahat na ang ibinebenta niyo mga luma talaga. Tapos doon pa sa pinagkukunan niyo, mukhang double dead ang mga yun. Hindi mo alam ang mga ganitong problema. Kayo mga kabataan kayo. Kung manghimasok kayo sa problema ng matatanda, akala ninyo may naiintindihan na kayo. Masyado pa kayo mga bata para malaman ang mga ganito. Kaya dapat sa inyo, manahimik na lang at huwag pang himasukan ng mga hindi naman dapat, ha? Kahit naman po na mas matanda kayo, hindi naman po ibig sabihin na tama na lahat ng ginagawa nyo. Mali naman po talaga ang ginagawa nyo na magbenta ng bulok na karne. Sana naman po maintindihan nyo na hindi po ganyan ang tamang pagharap sa buhay. Tigilan nyo na po sana yan. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan ako titigil. Matagal ko na itong ginagawa. Wala namang nangyayaring masama. Dito ko binuhay ang mga anak ko at hanggang ngayon nakakatulong sa mga apo ko. Huwag kang umasta na may malaki kang maitutulong kapag tinigilan ko itong ginagawa ko. Lumayas ka nga dito sa harapan ko. Iabot mo sa akin ang kutsilyo para hiwain ko itong mga karne. Ayan lang po sa tabi niyo ang kutsilyo. Hindi napansin ni Lydia ang kutsilyo sa gilid niya kaya nasagi niya ito dahilan upang bumagsak ito sa kanyang paa. Hindi naman ito bumaon, ngunit nadaplisan siya kahit nagkaroon ng sugat ang paa niya. Kasunod naman nun ay ang pagbuhos ng tubig mula sa pinagbabara ng mga karne. Aray ko! Ikuha mo nga ako ng pamunas, Khalil! Sandali lang po. Ito na po la. Umusog po muna kayo para hindi po mabasa ang sugat nyo. Ako na po ang maggagamot. Maliit na sugat lang yon, pero labis ang hapding nararamdaman ni Lydia. Pagka-uwi nila sa bahay, nilinisan ng kanyang apo ang paa niya na may sugat, saka ito nilagyan ng dinurog na gamot. Binalutan din ito ni Khalil para hindi mabasa. Kinabukasan, bago sila magpunta sa pwesto, muling nilinisan ng bata ang sugat ng kanyang lola. Gusto niyo po ba na samahan ko kayo sa center? Ipatingin po muna natin itong sugat nyo. Parang lumalala po kasi. Mamaya po, ano pang mangyari sa inyo? Ay, hindi yan. Nakita mong simpleng sugat lang yan eh. Malayo sa bituka. Hindi naman nakamamatay. Ay, aray ko. Dahan-dahanin mo namang bata ka. Huwag mong kuskusin. Baka dyan pa lalo lumalayan eh. Sabi ko banlawan mo lang yung mga nanuyong gamot. Hindi ko naman po kinukuskus. Kailangan po kasi itong malinisan. Sugat po ito la. Ganito naman yung ginagawa nyo dati sa akin kapag may sugat po ako eh. Tumabi ka nga dyan. Nakakainis ka. Ako na. Mas nararamdaman na ni Lydia ang hapdi ng sugat niya. Umiinom na rin siya ng gamot para lang gumaling ito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago. Mas lalo lang lumalala hanggang sa tila ba lumalaki lalo ang sugat niya. Pumunta ka nga sa munisipyo tapos kunin mo doon yung hinihingi kong gamot. Bilisan mo lang ha, kasi dadaan ka pa doon kina Mercy. May hinihingi akong herbal sa kanila. Para mapakuluan yon, doon ko ibababad tong sugat ko. Nasabi ko na po yan kina mama. Ang sabi po nila dalhin na raw po kita sa ospital. Kasi baka raw po sa sakit nyo yan. Kapag daw po may diabetes, bawal daw po masugatan, lalo na po sa paa. Tignan nyo po yan, nagnanaknak na po. Tapos kapag inaalis nyo yung medyas nyo, nangangamoy mabaho. Inuutusan lang kita. Mas magaling ka pa sa akin. Ayoko dyan sa ospital. Bilisan mo na. Noong panahon namin, mga herbal lang naman ang nakakapagpagaling sa amin eh. Pero kahit na anong gawin ni Lydia, hindi nagbago ang nangyayari sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buong paanan niya ang namamaga at hirap na siyang itapak ito. Nagmumukha na kasi itong bulok na laman at kapag iaapak niya ito, nararamdaman niya ang hapdi. Ay, Diyos ko po! Ay, ano ba naman tong nangyayari sa akin? Paano ng pwesto ko sa palengke?
Ikaw na nga muna magbantay doon ha, Khalil. Wala naman pong ibebenta la. 2 araw na po kayong hindi nagbebenta. Hayaan nyo na lang po muna. Sa susunod na araw, andito naman sina tita. Ang sabi nila uuwi sila para tingnan ang nangyayari sa inyo. Ang tigas po kasi ng ulo nyo. Ayaw nyo pong pumunta sa doktor. Ayan tuloy, lumalala lang. Hindi pwede na wala tayong ititinda. May mga natira tayong karne, di ba? Tinapon ko na po yun. Ay, tanga ka talagang bata ka. Bakit po itinapon? Hindi mo binawi ang puhunan ko doon. May nangyayari na nga po sa inyo, mas iniisip nyo pa yun. Magpahinga na po muna kayo. Magluluto lang po ako ng pagkain natin. Hayaan nyo na po muna yung mga bulok nyong baboy. Ang isipin nyo po, yung nabubulok nyong paa. Aba, bastos na bata talaga to ah. Hindi ko alam kung saan ka nagbana. Hindi naman ganyan ang mga magulang mo. Kahit ang mga pinsan mo, wala namang kumukontra sa akin. Lola, hindi po talaga sila kokontra sa'yo. Dahil hindi naman po nila nakikita ang ginagawa nyo. Concern lang po ako sa inyo at sa mga tao sa paligid ko. Kasi po, panay kayo sabi na gusto nyo ng pagbabago sa bansa natin. Pero isa po kayo sa ayaw namang magbago. Ano naman ang kinalaman dyan sa nangyayari sa akin, Aber? Tsaka, ano naman ang alam ng mga kabataan sa pagbabago? Pagbabago sa henerasyon na to, pagiging bastos, hindi pagsunod sa mga nakatatanda. Lola, ayoko na lang po magsalita pa. Pero baka po yung nangyayari sa inyo. Isa na rin pong paraan yan para malaman ninyo kung ano yung mga maling nagawa nyo. Baka po karma na yan. Sorry po Lola kung medyo harsh ako magsalita. Narinig ko lang po sa mga kapitbahay. Mas lalong nagalit si Lydia sa sinabi ng kanyang apo. Binato niya ito ng tungkod niya pero agad namang nakaiwas si Khalil. Dahil sa kalagayan ng matanda, hindi na siya nakapagbukas pa ng pwesto. Pinaupa na lang muna ito sa iba habang si Khalil naman at ang tiyahin niya ang nag-aasikaso kay Lydia. Dinala na nila sa ospital ang matanda pero nilinisan lang ang sugat nito at nagbigay ng mga pamahid na makakatulong para matuyo ang sugat. Ay, aray ko! Ay, napapaso ako! Ang init naman na tubig na ginagamit niyo! Ano ba naman yan? Hindi po ito mainit. Lumambig na nga po ito dahil dapat kanina pa ito. Huwag nyo nalinisan! Sakit, hindi ko kaya! Hayaan nyo na muna, mamaya na lang. Hindi po pwede. Kasi sabi ng doktor na dapat malinis tong paa nyo palagi. Kung hindi, baka po ma-infeksyon kayo. Bahala po kayo. Baka maputol talaga ang paa nyo. Aba, talagang tinakot pa ako ng batang to. Mamaya na yan. Hindi ko talaga kaya at sobrang sakit na. Oo nga pala. Bukas babalik tayo sa pwesto. Pinakiusap ko na sa tita mo yung umuupa doon. Kukunin na ulit natin yon. Lah, magbebenta pa rin po kayo? Pero hindi po tulad dati? Hoy, wala kang pakialam kung tulad dati. Nababagot ako rito sa bahay at wala rin naman akong mapagkakitaan. Pero la, may mga anak naman po kayo na sumusuporta sa inyo ah. Okay na po yun. Magpahinga naman na po kayo sa pagbebenta nyo. Paano po kayo niyan? Di ba po masama ang pakiramdam nyo? Hindi naman po kayo nakakalakad. Ay, may wheelchair naman ako eh. At katulong ko naman ang tita mo kapag pupunta ako doon. Tapos ikaw naman na mag-aasikaso ng mga hindi ko kaya. Sa susunod na linggo pa naman ang pasokan ninyo. Ayaw mo yun. Makakaipon ka rin ng pagbaon mo. Okay naman po sa akin magbenta. Pero sana yung matino naman na po. Hindi po yung balik na naman kayo sa mga lumang karne. Tapos kahit nangangamoy na, sige pa rin ang benta. Galit lang ang naging tugon ni Lydia sa kanyang apo matapos siyang pagsabihan ito. Hindi alam ni Khalil kung bakit ba hindi mabitawan ng kanyang lola ang masama niyang gawain. Marahil, naging parte na kasi ito ng buhay ni Lydia at kahit na anong gawin niya, hinahanap-hanap pa rin ito ng kanyang katawan. Nangyari nga ang sinabi ng matanda. Bumalik siya sa pwesto at maraming nagulat dahil ang akala nila ay hindi na siya muli pang magtitinda. Oh, anong akala ninyo sa inyo na lahat ng customer ano? Hoy, hanggat buhay ako, may kalaban kayo!
Si Lola, kababalik lang, ganyan na naman. Huwag na po kasi kayo makipagtalo sa mga yan. Ay, dapat po kasi hindi na kayo nagtinda uli eh. Ay, ang paa nyo, kitang-kita po oh. Naririnig ko sila kanina na nabubulok na raw po kayo. Nakakahiya naman po. Bakit ka mahihiya sa kanila? Hayaan mo yung mga animal na yan. Mga takot kasi ang malamangan. Alam kasi nila na noon pa man, mas magaling akong dumiskarte sa kanila. Kaya nga, kahit nasira ng mga karneng binibenta ko, nagagawan ko pa rin ng paraan. Isa pa po sa iniisip ko, baka ano pang mangyari sa inyo. Baka lalong lumala po yung sugat nyo sa paa. Nilalangaw pa po oh. Bawal naman po kasi siyang balutan kasi sabi ng doktor, kailangan niyang nahahanginan para matuyo. Kaso naman po, andito kayo sa palengke. Ayusin mo na lang yung mga pinagagawa ko sa'yo. Pabayaan mo tong paa ko. Pinapagpagang ko naman to. Sa paglipas ng mga araw, kakaunti lang ang nagpupunta sa pwesto nila. Bilang lang sa daliri ang bumili ng baboy. May iilang na isa ng bumili pero umaatras sila matapos na mapansin ang kalagayan ni Lydia. Nakakaramdam sila ng pandidiri. Ang arte ng mga taong to ah. Ano bang akala nila sa akin? Diyos ko, huwag lang sana mangyari sa kanila to. Kung alam lang nilang pinagdaraanan ko kumikirot pa ang paa ko palagi at masakit. Yan na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Kahit naman po kayo, di ba? Kapag po nakakita kayo ng nakakadiri, ayaw nyo na bumili doon. Naaalala nyo po ba yung naglalako ng suman na may sugat sa ulo? Ayaw nyo na po bumili sa kanya kasi nakakadiri siyang tignan. Siniraan nyo rin po siya. Kaya ayun, tumigil na sa pagtitinda. Iba naman kasi yon. Sa kanya naman nakakadiri talaga sobra. Palagi na lang po kapag sa ibang tao, naiiba na lang. Pero kapag ikaw po, normal lang palagi. Parehas lang po yun. Kasi kapag nakikita nila ang paa nyo, pakiramdam nila hindi na nila makakain ang lulutuin nila kapag binili nila itong paninda nyo. Sana po kasi nakikinig kayo sa akin. May pagtatalo pa sa maglola dahil palaging salungat ang kanilang usapan. Ngunit sa huli, napatigil pa rin si Khalil dahil mas pinaniniwalaan pa rin ni Lydia na mas tama siya dahil mas nakatatanda siya. Habang nagdadadaldal si Lydia, nakatahimik lang ang apo niya at naghihintay kung may ibang tao bang balak na bumili ng karne nilang tinitinda. Ilang sandali pa, dumating ang isang pamilyar na mukha. Tumigil siya sa tapat ng pwesto at hinawakan ang mga karne. Hanggang ngayon ba naman ganito pa rin ang binebenta mo? Wala kang pakialam. Kung hindi ka lang rin bibili, wag mong hawakan yan. Oh, ano nangyari sa'yo? Akala ko pa naman baboy lang ang makikita kong bulok. Pati pala ikaw? Aba, bastos ka! Te, huwag mo na lang pong patulan si Lola. Pasensya na po. Kaya walang natututunan ng lola mo kasi kailangan palagi siyang unawain. Hindi porket matanda siya, dapat palaging mananahimik lang kahit na mali siya. Dahil alam kong wala namang mali sa ginagawa ko. Ewan ko ba sa'yo? Ikaw ang maraming sinasabi. Lumayas ka nga rito. Ay naku, aalis talaga ako. Sino ba naman tao ang gustong makakita ng nakakadiring paa katulad niyang sayo? Nakakakilabot naman yan. Bulok na lang lahat sayo ah. Ang tinda mo, ang paa mo, at ang ugali mo. Sana naman magbago na kayo bago pa kayo mabulok sa ilalim ng lupa. Panay ang pagmumura ni Lydia habang ang dalaga naman ay walang pakialam. Tumalikod siya at umalis. Naisa na siyang suguri ng matanda ngunit hindi siya makatayo at makalapit. Kaya upang makaganti, ang ginawa na lang niya ay pinagsisigawan nito at pinagmumura. Lola, tama na po yan. Kayo lang po ang mapapagod at mahihirapan dyan sa galit nyo. Tignan nyo nga po umalis siya na wala namang pakialam sa galit nyo. Buwisit na babae yan! Makabawi lang talaga ako ng lakas ko, gagantihan ko yan! Ang kapal ng mukha niya sabihin nabubulok na ako. Sino ba siya sa tingin niya, ha? Umuwi na po tayo, La. Ang gulo-gulo na po ng mga nangyayari. Tigilan nyo na po kasi itong ginagawa nyo. Tama naman po sila Mga bulok naman po talaga ang tinda nyo. Opo, naiintindihan ko kayo na matagal nyo na itong ginagawa. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na hindi na po kayo titigil at magbabago.
Marami na pong taong naapektuhan. Marami na pong taong naloloko at nahihirapan. Sana naman po, huwag na kayong dumagdag sa mga nagpapahirap at nanlalamang. Maging fair naman po sana kayo. Huwag niyo rin pong sabihin sa akin na bata pa ako at wala akong alam sa mundo. Bata pa lang po ako. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi ko nakikita ang mga maling nangyayari. Kasi po, lumaki ako at namuhay sa mga pagkakamaling inaakala niyong normal. Lola, huwag niyo naman pong hayaan na may iba pang mga kabataang mamulat na ang mali nagiging tama kapag matanda na ang gumagawa. Hindi na napigilan pa ni Khalil na maglabas ng kanyang mga hinaing. Napapagod na siyang kimkimin lahat yon dahil lang sa pagiging mas bata niya. Pinaliwanag niya sa kanyang lola na hindi ibig sabihin na tinatama siya ng mas bata, kabastusan na yon. Dahil may mga pagkakataon namang may kamalian ang nakatatanda, ngunit palaging pananahimik lang dapat ang maging tugon ng kabataan. Sa paglipas ng mga araw, tuluyang tumigil si Lydia dahil ayaw na siyang samahan ng kanyang apo sa pagtitinda. Sumapit na rin kasi ang araw na may pasok na sila sa paaralan. Ang anak na lang ni Lydia ang madalas niyang kasama sa bahay, pero hindi niya ito maasahan sa pagbebenta sa pwesto dahil wala itong tiyaga. Kumain na po kayo para po makainom kayo ng gamot. Mamaya po lilinisan ko ang sugat nyo. Tapos ilalagay ko po yung ointment na pinadala ni Tito. Binili raw po niya yon nung nasa Thailand siya. Maganda raw po yun at effective. Hindi na yata gagaling to gasa pa ako. Hayaan mo na yan. Kung ganyan talagang kapalaran ko, wala naman ako magagawa eh. Gagaling pa po kayo. Huwag lang po sanang matigas ang ulo nyo. Sabi po ni Tita, hindi naman kayo nakikinig kapag pinapainom kayo ng gamot. Panay na lang ako inom ng gamot. Hindi naman ako gumagaling. Bahala na. Kapag namatay ako, baka yun na talaga ang oras ko. Matanda na rin naman ako, di ba? Ayan na naman po kayo sa mga iniisip nyo. Hindi pa po kayo kukunin ni Lord. Hindi pa po kayo mabait. Buwisit ka talagang bata ka. Tigilan mo nga ako sa pagbibiro mo niyan. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang karamdaman ni Lydia. Nag-abiso na ang doktor na ipapuputol na ang paa niya dahil maaring maapektuhan pa ang ibang parte ng katawan dahil umaakyat din ang paglala ng sugat niya. Pero hindi pumayag ang matanda. Sinabi niya na kung hindi siya gagaling, mas gugustuhin niyang ilibing at mabulok sa ilalim ng lupa na kumpleto ang katawan niya. Unti-unti na ring tinatanggap ni Lydia na maaaring sa mga susunod na araw, maaaring mamatay na siya. Apo, basta kapag laki mo, gusto ko na ikaw naman ang magpapatuloy ng pagbebenta sa pwesto natin, ha? Ikaw ang nakasama ko, kaya alam mo ang mga dapat na gawin. Bakit po parang namamaalam na kayo? Malakas pa naman po kayo ah. Hindi natin alam ang mga mangyayari. Malay mo sa susunod bigla akong mawala, di ba? Basta, huwag mong pababayaan ang pwesto. Pamana pa sa akin yon at ang pamilya natin para sa ganyang negosyo. Kung darating man po ang araw na ako na magbebenta doon, gagawin ko pong mabango ang negosyo natin. Ayoko pong manahin pa ang problema na ginagawa niyo noon. Magiging maayos po ako dahil gusto ko pong maging fair sa mga taong nagpapakahirap din para may mabiling pagkain. Yan ang gusto ko sa'yo, Apo. Ikaw talagang naiiba sa lahat. May paninindigan ka sa pinaglalaban mo at ginagawa mong gusto mo. Pasensya ka na ha, kung pilit kong pinagagawa sa iyong ginagawa ko. Noon kasing bata pa ako, ang akala ko, okay lang gawin ang ginagawa ng mas nakatatanda sa akin. Lalo na kung malaki ang nagtutulong nito sa akin. Ngayon ko lang din napagtatanto na kahit pala mas nakatatanda ang gumagawa, kahit kailan, hindi magiging tama ang mali. Ayos na po yun, La. Ang mahalaga naman po, may natutunan kayo. Wala naman po sa edad ang pagbabago at ang pagkatuto. Basta, huwag nyo na lang po ulit gagawin yun. Mas maganda pa rin po talaga ang lumalaban ng patas. Tama ka nga, Apo. Mahirap na ang mabuhay sa mundong ito. Huwag na akong dumagdag pa sa paghihirap ng iba. Tinanggap na ni Lydia ang kamalian niya sa buhay.
Gusto man niyang makabawi, hindi na niya magawa pa dahil hindi na siya makalabas ng bahay. Ang buong binti na niya ang may problema. Pinapanindigan niya rin na hindi yun ipapuputol kahit na anong mangyari. Isang araw, bago umuwi si Khalil, pumila siya sa butika para bumili ng gamot ng kanyang lola. Doon, muling nagtagpo ang landas nila ni Ashley. Anong ginagawa mo rito, Khalil? Bumili po ako ng gamot ni Lola. Paubos na po kasi. Nabalitaan ko na hindi na kayo ang nagbebenta doon sa pwesto. Hindi na ba babalik sa pagbebenta ang lola mo? Hindi na po muna. Kasi po, may sakit pa rin siya. Hindi na nga po namin alam ang gagawin eh. Kasi po yung dating simpleng sugat niya, namaga. Tapos ngayon umabot na po sa binti niya. Pataas po ng pataas. Awang-awa na nga po ako sa lola ko eh. Ang lola mo naman kasi, kakaiba ang ugali eh. Opo, alam ko naman po yun. Marami na nga po talaga siyang nakaaway. Kasi nga po, doon sa pagbibenta niya ng mga luma o kaya sirang karne. Pero ngayon po, nagbago na po siya. Paano mo naman nasabi na nagbago na siya? Siya na po mismo ang nagsabi sa akin. Ngayon lang po umamin niyo sa pagkakamali niya. Mukhang na-realize niya na po na mali nga po talaga siya. Oo nga po pala. Pasensya na po kayo sa ginawa ng lola ko po kung nagkasakit ang mga pamangkin niyo po. Wala na yon. Ang gusto ko lang naman talaga, sana matigil na ang lola mo sa paggawa ng masama. Kahit kasi anong pakiusap sa kanya noon, hindi naman siya tumitigil. Sana magbago na siya ng tuluyan para gumaling na rin siya. At kung sakali man na babalik siya sa pagbebenta, sana hindi na niya gawin ang dati niyang ginagawa. Maging patas na siya sa mga tao dahil hindi niya alam na maaaring isa sa mga inaagrabyado niya ang magbibigay sa kanya ng leksyon. Huwag na niyang hayaang bumalik siya sa pagkabulok. Kung sakali man nagagaling siya ha. Yun na nga po ang sinabi ko sa kanya. Napapansin ko naman po ang sensibilidad niya na magbabago na talaga siya. Kaya nga po ngayon, pinipilit namin na gumaling siya. Awang-awa na rin po ako sa kanya. Sa totoo lang kahit na ganyan ang lola ko, kahit na ang dami niyang nakakaaway at manloloko siya, naging mabuting tao rin naman siya. Mabuti siyang lola, kahit ang pagiging ina sa mga anak niya. Sadyang may mga pagkakataon lang din siguro na may nagagawa siyang mali. Tapos, hindi niya na mabitawan dahil mahirap na. Pero ngayon, alam ko, unti-unti na niyang nababago yon. Ni hindi ko na nga siya naririnig na nagkukwento tungkol sa pagbabalik niya sa ganong gawain. Madalas na ang kwento niya sa akin ngayon tungkol sa buhay niya noon. Paano niya pinalaki ang mga anak niya hanggang sa paano niya kami naalagaan ng mga apo niya. Sige aalis na po ako. Hinihintay na po kasi ako ni Lola eh. Ramdam na ramdam ang pagmamahal ni Khalil sa kanyang lola. Siya ang tanging tao na naniniwala na kaya pa namang magbago ni Lydia. Marami siyang naririnig na karma na ng lola niya ang nangyayari sa kanya at tanggap yon ni Khalil. Dahil tunay naman talagang maraming taong naapektuhan ng kasakiman ng lola niya. Hindi niya kayang isa-isahin at hinga ng tawad yun, kaya sa halip, tinuturuan niya ang lola niyang magdasal at ihingi ng tawad ang mga pagkakamali niya. Dahil sa panalangin lang niya kayang maipaabot ang taos-puso niyang paghingi ng tawad sa mga yon. Sa paglipas ng mga araw, walang nangyayaring pagbabago kay Lydia. Huminto man ang pagkalat ng sugat niya, bakas pa rin ang mga nana na lumalabas sa parte ng katawan niyang apektado. Alam mo, Apo, may namimiss ako. Buong buhay ko kasi nagbibenta ako ng karne. Kaya ngayon naninibago ako na ilang buwan na akong walang ginagawa. Hindi naman po kayo pwede magpunta sa palengke. Mas delikado po yun sa kalagayan nyo. Mamaya po, pagtawanan at awayin lang nila kayo doon. Alam nyo naman po ang mga tao sa palengke. Halos lahat nakaaway nyo. Yun nga rin ang inaiisip ko eh. Saka mas nakakatakot ngayon ang nangyayari sa paa ko. Hindi naman to pwedeng takpan. Kapag dumikit ang nana sa tela, sobrang sakit kapag tinanggal na. Hindi ko alam. Basta parang hinahanap ng sarili ko ang pagbebenta. Bagot na kasi ako rito sa bahay. Mas lalo kong nararamdaman na baldado at pabigat ako. Ay, may naiisip po ako.
Paano po kung magbukas tayo ng maliit na tindahan ng karne? Diyan sa may labas lang po natin. Para kahit ilang kilong baboy lang, may maibenta kayo. Di ba po, mayroon namang ganun? Sino naman kasama ko? Ang tita mo, ang dami inaasikaso. Ay, sa susunod na linggo uuwi yun sa kanila. Hinahanap na ng mga bata. Gusto ko man sanang isama na lang niya rito ang mga anak niya. Hindi naman pwede. Alam mo naman ang kalagayan ko. Baka bigla lang din silang mandiri sa akin. Ako nga nandidiri sa sarili ko Ako na lang po. Half day lang naman po ang pasok namin Tuwing hapon ang pasok ko. So kada umaga, mas fresh ang baboy, mas maibebenta po. Magaling na talaga sa negosyo ang apo kong ito. Mahanang-mahana talaga sa pinagmanahan. Oops, hindi po kasama doon ang pangloloko ha. Dapat po kukuha na tayo doon sa tamang pagbibilhan. Hindi po doon sa nagbebenta ng double dead. Huwag na pong tangkilikin ang negosyo nila. Dahil hanggat may tatangkilik sa kanila, mas lalo lang po nilang gagawin yon kahit na masama. Nakakaramdam ng tuwa si Lydia dahil kahit na paano ay sinusuportahan siya ng kanyang apo. Yun na lang din ang tila ba huling-hiling niya na kung sakali man na hindi na siya gagaling, mananatili pa rin siyang masaya na ginagawa ang mga bagay na ginagawa niya simula pa noong bata siya. Si Khalil ang kumukuha ng mga karneng ibinebenta ng lola niya. Noong una, maraming tumatanggi kapag nag-aalok si Khalil pero pansin nila na maayos na nga ang mga itinitinda ni Lydia. Doon niya unti-unting naibalik ang tiwala ng mga tao para tangkilikin ulit siya. Aalis na po ako La. Papasok na po ako. Andyan naman po si tita para tulungan ka. Wow! Paubos na po yung tinda niyo Nakakatuwa nga di ba kanina? Di pa tayo naglalatag, ang dami na kaagad nagtatanong. Sabi nila mabuti na lang mas malapit dito dahil hindi na nila kailangan mapunta sa palengke. Salamat talaga apo, kasi nagagawa ko na ulit yung nagpapasaya sa akin. Ang lola mo, hindi na talaga maalis ang pagiging tendera ng baboy. Basta po ngayon, maayos na ang tinitinda nyo. Diba, sabi ko po sa inyo, kapag maayos kayo at hindi nanloloko ng tao, sila na po mismo ang kusang lalapit sa inyo. Tuloy-tuloy lang po yan La. Yumakap muna si Khalil sa kanyang lola bago sila umalis. May 1 kilong karne pang natitira at kapag naibenta yun ni Lydia, doon lang siya papasok sa loob ng bahay. Ang upuan niya, malapit lang sa pwesto ng mga baboy kaya hindi siya mahihirapan sa paggalaw-galaw. Hindi rin naman nakikita ang paa niya dahil natatakpan yon ng harang. Pwede pa po bang kunin to? Oh, ikaw pala yan. Akala ko lumipat na kayo ng bahay. Wala na raw kasing nakatira doon sa inuupahan ninyo. Lumipat na ho talaga kami. Sinadya ko lang talagang dumaan dito. Nabalitaan ko kasi na nagbebenta ulit kayo Mukhang maayos at maganda na to Oo, hindi na yan tulad noon. Mas fresh na. Hindi na magkakasakit ang mga kakain. Miss ko na kasi tong ganito. Kaya kahit na paano, hindi rin ako bored kapag nasa bahay lang ako. Nakakatuwa naman. Nagbabago pala talaga ang mga tao. Akala ko kung sino na sila noon, yun na rin sila hanggang sa huli. Yan din ang akala ko. Pero mukhang sa iba't ibang pangyayari sa buhay ng isang tao, yun ang nagiging dahilan para magbago sila. Nakakahiya nga Parang ngayon pa ako nagkaroon ng aral kung kailang matanda na. Kukunin mo na ba yan? Last na yan sandali ha, ibabalot ko lang. Masarap siguro ulam ninyo mamaya Masarap to sa adobo. Nakikita ni Ashley na tunay na nga ang pagbabagong ginagawa ng matanda. Hindi na siya nagsalita pa. Tanging ngiti lang ang naging isang hudyat na tapos na siya sa pagpapahirap sa matanda. Siya ang nagbigay ng parusa kay Lydia dahil sa galit niya at sa kagustuhan niyang matuto ito sa mga pagkakamali niya sa buhay. Nang araw na yon, inalis ni Ashley ang ipinataw niyang sumpa kay Lydia. Ngunit hindi ganun kadaling gagaling ang matanda. Mahabang proseso at matagal na panahon pa ang gugugulin.
Habang lumilipas ang araw, napapansin ni Lydia na may nagbabago sa kanyang kalagayan. Ang mga sugat niya, hindi na ganun kalala ang pagnanana. Wala na ring dugo na tumutulo at medyo natutuyo na ito. Kaya mas pinag-iigihan din ni Khalil na alagaan ang kanyang lola upang gumaling na siya ng tuluyan. Iniisip ni Lydia na kapag gumaling siya, babalik siya sa pagtitinda sa kanilang pwesto. Ngunit paninindigan niyang hindi na niya ulit gagawin ang panloloko sa mga tao. Nagiging masaya at panatag na ang kalooban niya, lalo pa kapag may mga taong nagtitiwala na sa kanya. Kapag may mga tindera siyang napapansin na ginagawa ang gawain niya noon, pinapangaralan niya ang mga yon. Gusto niyang malaman nila ang paglaban ng patas. Ngunit alam niyang hindi niya yon magagawa sa lahat dahil kahit saang parte ng bansa, may mga tao pa ring mapagsamantala at manloloko. Ang alam na lang ni Lydia, isa na siyang taong naninindigan at tumalikod na sa maling gawain at umaasa siya na ang ibang tao rin ay magkaroon ng lakas ng loob para gawin yun. Ang pagbabagong hangad nila para sa mundo ay sa kanilang mga sarili dapat unang magmula. Shout out sa masisipag na mga apo ni Lola Telang. Jonalyn Barameda, Leonisa Cobo, Lydia Lopez, Ami Yong, Sydney Crosswind, Azenar Goodies, Rocheline Del Rosario, Raymart Afable, Charlene Gumansing, Sanji Milyado ng Tarlac City, Evie Bugnot ng AJJ Garment ng Dapdap, Jennifer De La Vida, Rian Balete at mga mananahi ni Ate Irene sa Pulong Manggahan na Cavite, Menjeline Lozada at sa Babas at Lozada family, Merly Villarimo, RG Villaspin ng Zamboanga Sibugay, Cherry Mukbang ASMR, Rachel Whitney, Thelma Tarle Villasica, Janisa Toledo, Gia Gigi, DB359, Michelle Cedron, Ann Atmuj, Lenny Villegas, Jappy Portes, Jessa Sicoy, Lina Prisno, Hazel Fiesta, Ellen Kiano, Linda Denina, Grace Maniego, Susana Llobrera, Arian Gay Leonora, Jenna Nolasco, Mel G. Tupal, Paul Jo Salumbre, Sidney Sai, Agripina Balza, Janice Naldoza, Hermila Manayaga ng Madrid, Marian Delta Fuente, Nelsa Bacata ng Pampanga, Mariam Duca, Maria Lina Kagawa, Rosalie Clemente, Denan and Alan ng Mekawayan, Bulacan, Raquel Torno, Lady J ng Qatar, Vicky Yabut ng Bahrain, Angelina Ignacio ng California, Ligaya Billones at sa Line 17 IDF, Roslyn Mangilin at maligayang kaarawan sa anak niyang si Jamaica Mapusaw. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.